Lahat ng project sa Bulacan 1st District Engineering Office, substandard. Lahat ha, flood control, street light, kalsada, lahat ginatasan, lahat pangit ang kalidad. 2019 to 2025. Up to present po. 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. Nako naman, if we look at the data, that's 75 billion pesos. Paano to nangyari? Lahat daw ng mga project ay overpriced to begin with, sabi ni Engineer Bryce Hernandez. Bultuhan daw ang request ng mga proponent or mambabatas. So for example, ang 7 flood control project na 600 million pesos overall, overpriced na yun agad. Pwedeng dinadamihan daw yung ililistang materyales at pwedeng mas murang materyales ang bibilihin. May kaunting konsensya naman sila. Kapag ang proyekto ay vertical o nakatayo, mas mababang kickback para mas malaking pondo pampagawa kasi mas delikado kapag kinupitan. Pero ang mga horizontal gaya ng kalsada or flood control, dyan na malaki ang kupitan. For example po, yung konkreto niya, dapat is good. Pagdating po ng 7 days, dapat pwede na pong magamit. Or 3 days. Ang ginagamit po natin is yung mas matatagal po. Minsan po 14 days, 28 days. At saka po, mas mura po. Tsaka mas mababa po yung yung strength nung konkreto na ginagamit. Minsan po ginagawa din po yung pagbabawas ng length pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Lahat ng pagtitipid na ito ay para lang may matirang pang kickback ng mga proponent. 25% to 30% daw ang kickback ng mga mambabatas. Marami pa pong kinoconsider na expenses, Your Honor, hindi lang po yung sa proponent. Kung sa flood control po, ang titirang budget for construction is nasa 30% na lang. As sa mga buildings po, ang natitira po dyan, mga 50% po. So, kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Sabi ni Henry Alcantara, pakana daw ito ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo, na nagpasok sa kanya bilang chief ng 1st District noong 2019. Sabi ni Bryce, ever since maging boss si Boss Henry, nangyari na ang kupitan. 2019 to 2022, ang DPWH Secretary ay si Senator Mark Villar. 2022 to 2025, si Secretary Manuel Bonoan na nag-resign na rin. This is the first time that I have heard about all these shenanigans that they're doing actually in this district engineering office. Pero ang hirap kasing lusutan ng mga DPWH leaders ito. Sabi kasi ni Hernandez at Alcantara, lahat ito ay nagsisimula sa proponent ng mambabatas. These lawmakers make sure that there's budget of funds na bababa sa Bulacan 1st District Engineering Office. Ito yung mga bayan sa Bulacan na bahain talaga, yung mga Kalumpit at Hagonoy. Either isasama sa NEP o sa proposed budget pa lang. Dito kakonsyaba na raw ang DPWH kasi sila yung magpro-propose. Or pwedeng isama sa small committee or sa BICAM ng mga mambabatas para isama sa final budget. Pero kung wala sa final budget, meron pang isang paraan. Huhugutin sa unprogrammed funds. Ito yung funds para sa mga general projects na kung may sobrang pondo, pwedeng kuhaan ng pera. So allegedly, si Senator Joel Villanueva daw ay nag-request ng multipurpose buildings noong 2022 worth 1.5 billion pesos. Pero wala na raw silang pera noon, kaya ang ginawa raw ni Alcantara ay humugot sa unprogrammed funds. Pero 600 million pesos lang daw ang kaya. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations noong 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide, and I welcome any inquiry that will bring out the truth. So if we take this for example, 7 to 8 flood control projects to sa Balagtas at Bocaue or 600 million pesos overall. So sa Kupit formula nila, nasa 180 million pesos hanggang 300 million pesos lang ang ginamit mismo doon sa project. Yung kickback, installment yan binibigay and in advance. So sa unang bagsak ng 15% pag in-issue na yung NEP or yung proposed budget. Simula pa lang ng budget process, meron na agad 90 million pesos yung proponent.
Ang 10% ay binibigay pag napirmahan na ang GAA or General Appropriations Act. So may 60 million pesos pa ang mambabatas sa dulo ng taon. Hindi pa man nagsisimulang fiscal year or wala pa man ang project, bayad na yung mambabatas. Meaning wala pa mang nilalabas na pera ang gobyerno, bayad na sila agad. Galing sa mga kontraktor ang pang-advance. May mga contractor po na they willing to make an advance. At alam naman po nila na meron po kaming tinatawag po na yung advance bidding po. Ang pagsasalba ni Alcantara sa sarili niya, sabi niya never niya daw sinabing mag-ghost project. Pero mukhang ito daw ang ginawa nila Bryce from 2022 to 2025. Inaamin ko po, yun po yung in-house. Pero hindi ko po sinabi na gawing ghost. Yun po yung negosyo. All this mean ang daming nagsabwat-sabwat knowing na baka delikado yung istrukturang ginagawa nila. Magkaroon ng 6 magnitude na earthquake bukas dyan sa Bulacan, hindi mamamatay yung mga estudyante, hindi mamamatay yung pasyente sa mga ospital, eskwelahan na ginawa ninyo? Hindi naman po sana, Your Honor. Ang buhay ng Pilipino nakadepende sa sana ng mga kurakot.